Magandang araw! Handa ka na ba sa panibagong araw ng pagkatuto? Halina't samahan ako! Alam mo ba kung ano ang ating paksang tatalakayin? Ito lang naman ang mga paraan ng pagpapahayag ng angkop na emosyon o damdamin. Kaya't tara na! Atin na itong talakayin. Una, mga pangungusap na padamdam. Ito ay may matinding damdamin o emosyon. May bantas na tandang padamdam. Halimbawa, naku po, ang bata nasagasaan. Maawa ka, huwag mo kong patayin. Pangalawa, maikling sambitla. Isa o dalawang pantig, mayroong din matinding damdamin. Narito ang halimbawa nito. Wow! Ang galing! Aray! Ang pangatlo naman ay mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin o saloobin ng isang tao. Ito ay hindi nagsasaad ng matinding damdamin, ngunit nagpapakita ng tiyak na emosyon o damdamin. Halimbawa, pagkalungkot. Ikinalulungkot ko ang ginawang pagpaparusa sa iyo ng katiwala. Kasiyahan. Natutuwa ako at maayos na ang iyong pag-aaral. Pagtataka, bakit natalo ni Rosa si Ana gayong mas maayos ang ginawa niya? Pagkainis, nakakainis talaga ang mga batang pasaway. At panghuli, mga pangungusap na nagpapahiwating ng damdamin sa hindi diretsang paraan. Ito ay gumagamit ng matatalinhagang salita sa halip na tungiran o direktang paraan. Halimbawa, makitid talaga ang isip mo. Ang kahulugan nito, hindi ka makaunawa. Nag-aapoy sa galit ang ina dahil sa ginawa ng anak. Ang kahulugan ay galit na galit. At panghuli, abot langit ang ngiti ni Ana sa pag-uwi ng kanyang asawa. Ang kahulugan nito ay lubos na kagalakan. Pagbati, naway may natutuhan ka sa araw na to. Yun lamang ang ating pagtalakay. Paalam at maraming salamat.